Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Tonight, there is something great that God will do to each one of us. You have a brain. Do you have a brain? Ikaw ba'y may utak? So because you have a brain, that brain has a mind. And tonight, napakapalad ninyo dahil through the anointing, you will have a powerful mind. You will receive always a mind that has memories. And that memory will be mightily blessed by God. Because thanking Him is by recalling all the marvelous works that He did into your life. Kaya ngayong gabi, napakapalad mo dahil dumano ka. Dahil yung iyong memorya ay pauunlarin ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng brain vitamins. No, 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 no. Kundi sa pamamagitan ng anointing of the Holy Spirit. Amen. So ngayong gabi, may mangyayari sa iyong pambihira. Yung hindi pa nangyayari sa iyong buhay. Amen? So isipin mo yung mga bagay na hindi pa nangyayari sa iyong buhay at ito ang titiyakin ko sa inyo, hindi mo alam yun. Hindi mo alam yung mga bagay na hindi pa nangyayari sa iyo. Kaya't kapag nangyari yung hindi mo alam, ikaw po'y luluha sa sobrang katuwaan sa Diyos. Sapagkat walang may alam kung ano ang talagang kailangan niya. Mismo ako, hindi ko alam ang kailangan ko. Bagamat, alam ko yung natural. Pero deep within, alam ng Diyos, yun talagang kailangan ng bawat isa sa atin. Kaya kailangan ikaw ay maging habitual ng pagsamba sa Diyos. Kailangan ikaw ay laging sumasamba sa Diyos. Amen? So, ipatong mo ang kamay sa iyong katabi. And I will pray for a mighty anointing of the Holy Spirit. You will never regret that you attended tonight. In the mighty precious name of Jesus, you will not be sad for you have spent a good amount of money. You will not regret your spending because the measure of the anointing that you will receive tonight cannot be bought by money or riches. So in the mighty name of Jesus, receive the mighty touch of the Holy Spirit. And right now, the Holy Spirit is performing the wonders of healing. Just receive that the Holy Spirit is touching your vital organ in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, cancer is dissolved in the name of Jesus. Diabetes is removed in the name of Jesus. Depression is corrected in the name of Jesus. Lahat ng mga himala ay nangyayari na sa iyong katawan ngayon. In the mighty name of Jesus. Jesus, by the power of the Holy Spirit, is attending to the need of your body right now. In the mighty name of Jesus, receive. In the mighty name of Jesus, believe that you receive. In Jesus' name, sabihin mo, I receive. I receive. I receive. In Jesus' name. Alam niyo po ba na maraming sakit na magkakatulad ang symptoms? Yung sakit sa puso, yung asthma. Yun po'y halos iisa po ang symptom nun.
Kaya ito po ay foolishness para doon sa doktor na yon na mag-decide na lupus yun sa kanya. Hindi po ako pumayag. Because lupus is only a name. And all names, every name is under the name of Jesus Christ. Ang napakahirap kasi dahil ang bawat salita is a seed. Huwag mo pong kalilimutan yan. Every word is a seed. At pag ito'y natanim sa iyong isipan, ang unang epekto nito, kung ito'y maganda, maligaya at excited ka. At kung ito ay masama, malungkot na malungkot ka. Katulad nun, patay ka na. Doon po ako hindi gumagalang sa mga ganun doktor. Yung ang laging hatol ay operasyon, gamutang matagal. Mahirap po para sa kanya dahil siya po ay isang dentist. Kaya alam niya yung mga medical terminology. At kapag lupus ay nauupos. At pansinin po natin yung kaniyang pagpapasya ng doktor na yon. Very drastic po yung kaniyang conclusion. Patay ka pag hindi ka nag-chemo. Ang chemo po, dalawa pong pasada yan. Mamamatay, ang intention ng chemotherapy ay patayin ang cancer cell. Pero in the process, mas marami ang good cell na namamatay. Hello? Kaya mas maganda na magtiwala sa Diyos katulad ng kanyang ginawa. Kung ano ang plano, pumunta siya ng Australia. Sapagkat siya naniniwala, a merry heart doeth good like a medicine. Amen? Hallelujah. So, kailangan po na ikaw at ako ay matutong sa Diyos lamang umasa, sumandig at magtiwala. Ngayon gabi po sa ikalawang gabi ng Triple Novel Nights. Yung novel po ay admirable. Jesus is admirable, and these 3 nights will be admirable. Kaya nga po, sige po, tuloy-tuloy lang at sabihin mo, dakila ang ginagawa sa akin ng Diyos. Sabihin mo, pambihira ang ginagawa sa akin ng Diyos. Sabihin mo, walang katulad ang ginagawang preparasyon sa akin ng Diyos. Kaya kung sakaling ikaw ay dumaraan, so ito na po ay mensahe, kung sakaling ikaw ay dumaraan sa iba't ibang uri ng pagsubok, nais kong maunawaan mo ang 3 mahalagang katotohanan. Test, blessing, and obedience. 3 salita na kapag ito ay naunawaan mo ang tunay na ibig sabihin. Ulitin kong muli, test, blessings. Ano po ang pangatlo? So ano po ang una? Test. Ano po ang pangalawa? Blessings. Pangatlo? Obedience. So pansinin po natin, bakit nahuli yung obedience? Bakit po nahuli ang obedience? Bakit hindi po una ang obedience? Ito po ang sasabihin ko sa inyo. Tayo pong lahat ay madaling magduda. Tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo, ikaw ay madaling magduda katulad ko. Amen? Maduda tayo Marami tayong iniisip in advance. Marami tayong kinatatakutan. Hindi pa nangyayari, ay nanginginig na tayo. Kaya kailangan po ang word of encouragement. Kailangan po ang salita ng Diyos. Laging uunawain mo po, the word is a seed. Ang salita po ay isang buto o isang binhi. At kailangan maunawaan mo ang kagandahan ng iyong pananampalataya na ikaw ay hindi iniligtas para patayin. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka iniligtas para ikay patayin. Hindi ka iniligtas para ikay biguin. Pinag-aral mo ba ang iyong anak para pag siya ay nahulog sa board exam, ay magtatawa ka? Yan na nga ba ang aking pinapangarap? Palagay ko hindi po.
Ipinaglalaban mo hanggang sa kahuli-hulihang araw ng eksaminasyon ng iyong anak. Kung ikaw na tao, akong tao, ay mabuti ang iniisip sa ating mga anak, how much more is our Father in heaven? Hindi ka iniligtas para ikay magkasakit. Hindi ka iniligtas para ikay maghirap. Iniligtas ka para ang Diyos ay maluwalhati sa iyong buhay. Sabihin mong muli, test. Ano ang kasunod? Ano ang pangatlo? So, wag mong kakalimutan itong tatlong ito. Test, blessing, obedience. Test, blessing, obedience. Yan po ay paikot-ikot na ating daraanan sa araw-araw. At laging tandaan mo, kailangang ipasa mo ang bawat test. Amen po ba? So, kailangang laging matanggap mo ang mga pagpapala sa naipasa mong pagsubok. At kapag naranasan mo ang mga pagpapala, susundin mo ng lagi ang Diyos. Amen? Hindi na dahil sa pagpapala, kundi dahil sa alaala na ang Diyos ay tapat, na ang Diyos ay napakabuti, na ang Diyos kailanman ay hindi ka binigo. So obedience will come. Kaya nga ang sabi niya, test me. Bring ye all the tithes and the offering. Kailan darating ang pagsubok, ang pagpapala? Kapag sinubukan mo ang Diyos, doon lamang po siya humamon. Kaya nga unawain mong mabuti, kailangan ikay maging matalino. Sabihin mo sa iyong katabi, kailangan kasing talino kita. Amen? Kailangan paniwalaan mong ikay matalino. Ulitin ko ang tanong kanina to qualify your reason. Ikaw ba'y may utak? Naniniwala ka bang ang utak mo ay may isipan? Naniniwala ka ba na ang isipan ng Diyos ang dapat na isipang iyong hangarin araw at gabi? Oh, purihin ang Panginoon. Kaya kung ang isipan ng Panginoong Jesucristo ang nasa iyo, hindi makikitang ikay nakasimangon sa panahon ng pagsubok. Because you will enjoy God, not the test, not the crisis, but Jesus. Dahil pag dumaraan tayo ng pagsubok, nandun ang Panginoon, ini-encourage tayo, ang kaya ko, kaya mo rin. Ang nagawa ko, magagawa mo rin. Sige na anak, tumuloy ka lang dahil malapit na. Malapit na ang katuparan ng iyong mga mithiin. Do not stop at the near place of your blessing. Marami po ang sumusuko pag iisang hakbang na yung kanyang pagpapala. Kung ikaw rin po lamang ay susuko'y ganito ang gawin mong pagsuko, I surrender all. Amen? I surrender all. Sinusuko ko ang lahat-lahat sa iyo, Panginoon. At ipinamamahala ko sa iyo ang lahat-lahat, Panginoon. Katulad ng aking katanungan sa inyo, sa pagbasa mo ng New Testament, tanungin mo, gamitin mo ang tanong na ito, sa lahat ba ng ginagawa ng Panginoon, siya ba'y maligaya? Titiyakin ko po sa inyo na siya'y maligaya kapag siya'y pinag-uusig. Hello? Siya'y maligaya nung siya'y nakabayubay sa krus. Bakit po? Siya'y maligaya. Sapagkat ang isipan niya ay wala sa krus. Ang isipan niya ay nasa buong sangkatauhan. Kaya nga, ating unawain, the vision of Jesus is that He has a compassion for the lost souls. Ang pangitain ng Panginoong Hesukristo, kaya siya'y matibay at matatag, siya'y nakatingin sa mga kaluluwang dumadausdos patungo sa dagat-dagatang apoy. At ayaw niyang may isa mang mapahamak. Kaya nga po ating unawaing mabuti. Napakaganda po ng ibinigay na banal na Espiritong title, Historical God, Always Move Me. Ang Diyos po ay Diyos ng kasaysayan. Amen? Historical God, always move me. Ang Diyos ng mga kasaysayan ang siyang laging nagpapakilo sa akin. Alam mo po, ang tao ay tumitigil
pagdating ng 65 years old. Ang tao ay hindi na kumakain ng mga bagay na kinakain ng pangkaraniwang tao pag edad niya ng 60. Sapagkat ang tao ay nahubog sa maling pag-iisip na pag 60 anyos na ang isang tao, marami na siyang hindi dapat kanin. Kung totoo yun, dapat nung bata pa tayo, hindi na natin kinain ang mga sugpo at alimango. Hello? Sapagkat ang sugpo at alimango ay scavenger. Ang kinakain ito yung mga lason sa dagat. Kung baga sa maliit na isda, janitor po yan. Tagalinis ng dumi ng dagat. Kaya yung panghihina ng katawan ay dahil sa dami ng kinaing sugpo at alimango at mga isdang walang kaliskis. Hello? At pansinin po natin, ang panglaban sa allergy ay kakainin mo yung nakaka-allergy sa iyo. Hello? Hindi ko po sinasabing ituloy mo ang pagkain ng alimango at ng sugpo. Ang sinasabi ko po, itigil mo na yan at magsisimulang mag-recreate ang iyong immune system. Amen po ba? Sapagkat inilagay ng Diyos ang immune system sa bawat katawan at yun ang magsasaayos ng panibagong kalikasan sa iyo because spiritually, if you are in Christ, you are a new. You are a new. Praise God. Kaya nga, unawain nating mabuti, ikaw ay bago ng nilikha. Kaya huwag kang patatalo sa pagsubok. Paano natatalo ang isang Kristiyano sa pagsubok? Kapag siya ay natakot ng humakbang. Amen? Laging tandaan mo po, may adjustment ang buhay. Pag nag-retire ang isang tao, mag-a-adjust siya sapagkat siya ay nasanay for 30 years na gigising ng maaga, kaya yung kanyang katawan ay nakatono ay sa paggising ng maaga at pagpasok sa opisina at paglanghap ng carbon monoxide. Kaya yung sistema ng kanyang katawan ay puro carbon. At mapapansin natin na ang ating kapaligiran ay may malaking ambag sa panghihina ng ating katawan. Subalit nais kong ipaunawa, meron kang immune system at meron kang isipan na makapaglilikha ng mga kailangang mga pampalusog ng iyong katawan. Kaya kailangan na ikaw ay magbago ng isipan dahil ang sabi ng Biblia, be ye transformed by the renewing of your mind. Amen po ba? Kahit ano ang edad mo, malaki ang pag-asa mo sa buhay. Kaya mula ngayong gabi, iyong usisain yung iyong pangarap. As you return home, recall into your memory your dream. Hello? Ikaw ba'y may pangarap? Dahil ang mga may pangarap ay may pag-asa. At ang mga may pag-asa ay makikita ang layunin ng Diyos doon sa kanyang buhay. Kaya edad ka mang 70 o 80 o 85, may mangyayari pang himala sa iyong buhay. Hindi katapusan ng iyong buhay ang iyong kabiguan. Hindi katapusan ng iyong buhay ang pagkakasakit ng iyong katawan. Yan lamang ang simula ng buhay. Amen po ba? So the beginning of life is when you encounter perplexities, when you encounter crisis and trouble. That is the beginning of life because life is warfare. Life is standing on solid ground. Amen po ba? Ang buhay ay paninindigan sa tatayuan mong solido. O, purihin ng Panginoon. At age 42, nag-retire ang aking pamangkin. Isang West Pointer at major lang ang naabot niya. At kausap ko ang kanyang daddy at mommy. Sabi ko, ba't hindi niya hinangad na maging general? At ang sabi, mahirap sa US Armed Forces. Dahil para maging general, kailangan lagi kang nasa war zone. Nakikipaglaban. At siya ay na-assign one time sa Iraq. At awa ng Diyos, 2 lang yata ang namatay doon sa kaniyang
pinamumunuan. At nung ipadadala sa Afghanistan, nag-pray na ako dahil sa Afghanistan ay mas matindi ang labanan, bagamat pwedeng maging general, mas maganda na ang buhay na major. Amen po ba? Kaya atin pong unawain, kailangan pong tayo ay maging matalino. Amen? Historical God always move me. Pansinin po natin yung title, ito po ay personal at ito'y magiging personal na sa iyo. Kapag naalaala mo ang Diyos. Kaya nais kong iyong maunawaan ang tatlong bagay bukod dun sa test, blessing, and obedience. Ibig kong maunawaan mo na kailangan ginagamit mo ang iyong utak. Tatanungin kita, may utak ka ba? Praise God. May isipan ka ba? Kumusta ang iyong mga kabiguan? Ayun, puri. Ang mga Kristiyano kasi pag nabigo, Diyos ko, ba't naman pinahin? Sabi ng Panginoon, buhatin ninyo ang inyong krus at sumunod kayo sa akin. Ang layunin ng pagsubok at krisis para patayin ang lower nature natin. To crucify the flesh. And what is the flesh? The flesh always concern himself. Ang laman po ay laging nakaturo ay sa sarili. Amen. Ang gusto ng mga Kristiyano ay walang problema. Ang walang problema ay nasa hukay. Gusto mong mawala ng problema, mananalangin akong mamatay ka na agad. Hello? Amen? Kaya nga, unawain mong mabuti, ang paglapit sa Diyos, ang nagtutulak sa atin ay ang mga katanungan, bakit? Bakit? Paano? Saan? Those are questions that will bring you near to God. Amen po ba? Hindi gusto ng Diyos na ikaw ay pahirapan. Gusto ng Diyos na ikaw ay iangat. Gusto ng Diyos na ikay parangalan. Gusto ng Diyos na ikay maging papuri sa Kanya. Kaya ang sabi ng Biblia, kung dumaranas ka ng iba't patong-patong na pagsubok, ang unang gawin mo, magalakas sa Panginoon. Amen. Hallelujah. I lift up my head. I lift up my head. Last year po, bandang mga August or September, ganyan po, nakaranas po ako ng matinding problema sa kalusugan. And inakala ko lang po na pneumonia po yun. Pero nagtagal po yun ng halos 1 month na gamutan. Nagpalit na ng doktor, nagpalit ng gamot. Pero wala pa rin pong pinagbago. And then, nung gumaling na po yung pneumonia, ang nangyari naman po, nagkakaroon po ng episodes na hindi po ako makalakad. So, nirefer po kami ng family doctor namin sa rheumatologist. And thinking na parang simpleng arthritis lang po yung problema. Ayun, tapos nagulantang po kami kasi first visit po namin yan after nanghingi po siya ng mga lab test, ganyan, mga kung ano-anong test. And then, nung pagbalik namin, may mga kino-confirm siya, nararamdaman mo ba to, nararamdaman mo ba yan, ganyan. And then, nag-check siya na parang, meron na siyang parang diagnosis in mind. Binibilang niya na lang kung ilan doon sa dapat na symptoms yung present sa akin. So, in short po, lupus daw po yung sakit ko. And, ayun po. And then, may mga binabanggit na po siya na steroids, ganyan, magiging maintenance ko daw po yun. Tapos, kailangan ko daw magpa-chemotherapy agad-agad. Tapos, nung sinabi ko po na, Doc, paano po kung ayoko mag-steroids? Kasi alam ko po na medyo strong yung gamot na yon. Ang sabi niya po, patay ka. Sabi niya ganon. Tapos, yung chemotherapy po, pag narinig ko, ang na-imagine ko kagad, mamamatay din. Parang, oo, papangit ka pa, pero mamamatay ka din naman. So, parang iyak po kami ng iyak ni Mama noon. Tapos, inulit niya pa rin yung kumbaga, wala po siyang binigay na parang hope. So, nag-decide po kami na
may binigay po siya mga gamot pero hindi ko na lang po tinuloy at pumunta po kami kay Bishop. So ang naging advice po ni Bishop, lumipat nga po kami ng doktor. Actually, marami pa po kami ginawa nun. May mga prayer, nag-fasting po, and everything. Ayun po. And then, ayun po, bali for a time po, kasi po bandang October po yung diagnosis na yun eh. And then nakaschedule po kaming mag-vacation sa Australia ng December. So pinili ko na rin po na walang treatment na natanggapin kasi po ayoko pong madali yung bakasyon dahil matagal po naming pinagplanuhan yun. Tsaka inaasahan na po kami nung pamangkin ko. Pero hindi naman po ako namatay kagaya nung pagmamadali nung doktor na yon. Wala naman nangyari. So yun po, bagaman may mga symptoms din po na naranasan, pero naitawid po namin yung bakasyon na yon na okay naman po. And then sa pagbabalik namin, biniyayaan niya po kami. Samot-saring coincidence po kung ba't po kami napunta dun sa doktor na pinagpapatinginan ko ngayon, na napaka-encouraging po. At kumbaga nagkaroon po ng panibagong hope. And then syempre po patuloy din yung pagpe-pray sa Lord, ganyan. Pagsolicit din ng prayer sa mga pastor. Ayun po sa mga kaibigan din na mananampalataya. And then pabuti na po yung lagay ko. And yun nga po, nabanggit ko na po nung last na nagpatotoo ako na nalalagpasan na po namin yung mga expectations. Kumbaga, nagugulat po yung doktor na parang, sa'yo ba itong lab test na to? Kasi parang in-expect niya 6 months yung gamutan, pero after a month, halos nagno-normal na po yung mga lab. So, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa kanyang ginagawa. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapalat, biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaaniyahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Nakukuha niyo po? Rejoice evermore. At sasabihin mo, paano ko gagawin niyo, pastor? Ay di magalak ka lang. Kung hindi mo kaya, sabihin mo, galak. Galak. Sa simula ay para kang robot. Pero pag naranasan mo ang kamay ng Diyos, yung iyong galak-galak ay magiging totoo.
Amen! Naalala ko, sabi ng isang lalaki na nagbuhay ng 23 patay. At nung siya tanungin, paano ka nakapagbubuhay ng mga patay? Ang sabi niya, excuse me, it's not me. It's the power of the Holy Spirit. At ang sabi niya, I always started in the flesh and I always ended up in the Holy Spirit. Yung iba kasi gustong makatiyak. Gusto nga kaya ito ng Diyos. Basta ayon sa salita ng Diyos gawin mo at right on course habang ginagawa mo, doon ka iaayos ng Diyos, doon ka hahawakan ang mga pangyapak habang ikay gumagawa, doon sa ipinagagawa sa iyo ng Diyos. At ang probisyon ay dadaloy sa inyo. Alam mo ba kung bakit kayo ay laging nasa revival? Dahil ikaw ang gagamitin ng Diyos na anti-financier ng Ebanghelyo ng Panginoon. Amen po ba? At dito natatakot ang buong impyerno dahil kapag ikay natutong magligtas ng kaluluwa, kapag ikay naging matapang na ipanalangin ng mga may sakit, mararanasan mo ang karanasan ng mga apostol. At sasabihin mo, lahat po ng idinalangin ko sa pangalan mo, Panginoong Jesus, ay gumaling. Lahat po ng pinalayas kong demonyo ay nagsilaya sa pangalan mo. Sa pangalan mo, ako'y magpapatuloy mamuhay. Oh, ang Diyos po ay napakabuti. Recall unto mind. Iyong alalahanin sa iyong isipan. Ng Psalms 105 po, ay nakita ko sa 3 kalagayan. You have to remember the works of God all around you. All throughout your life until tonight. Kailangan maalaala mo ang mga kabutihan ng Diyos sa iyo. At kailangan maalaala mo ang naaalaala ng Diyos. Amen? So meron tayong inaalaala at ang Diyos meron ding inaalaala. Ano kaya ang inaalaala ng Diyos? Alam mo ba kung ano ang inaalaala ng Diyos? Do you know what God remembers? Alam mo ba ang inaalaala ng Diyos? Kaya check na ikay magtatagumpay, kaya check na ikay gagaling, kaya check na ikaw ay lalaya sa anumang bisyo. Amen? Sapagkat may inaalaala ang Diyos. Pero kailangan may inaalaala ka rin. Kadalasan ang inaalaala ng maraming Kristiyano. Ba't mo ako'y nabigo? Tumigil ka nga dyan! Huwag mong iyakan ang nakaraan sapagkat ang nagdaan ay tapos na at may bagong ginagawa ang Diyos sa kasalukuyan sa iyong buhay. Amen po ba? Huwag mo nang iyakan ang patay sapagkat may buhay pa na bubuhayin ka sa pamamagitan ng buhay mo na laging nagagalak sa Panginoon. Eh nasa sementeryo na yun, bakit bubuhayin mo pa at ibabangon mo pa? Alisin mo ang mga pabigat sa iyong buhay. Forget yesterday. Dahil ang yesterday po nakakabigat. Hello? Maaalaala mo yung mga panahon na gusto mo ay nung dati pa rin. Eto, tatanungin ko kayo. Gusto mo ba yung panahon na ikay naglalakad? Dahil iilan ang sasakyan? Gusto mo ba yung panahon na kailangan gumising ka ng maagang maaga sapagkat ang first trip ay madaling araw? Hello? O ang gusto mo ay ang kasalukuyang panahon na kahit saan ay may tricycle. Nung panahong una, ang ilaw ay katulad lamang ng baga. Ano po? At nung una, Petromax lang ang ginagamit. Hindi ninyo alam yung Akulman sa panahon natin. At bubombahin mo pa yun. Ayoko na nung panahong yun. Bagamat yung nakakapagpalakas ng muscle, ay mas maganda na yung remote. Pinipindot mo lang, umiilaw na sa iyong paligid. Nakukuha niyo po? Sabihin mo, mas maganda ang kasalukuyan. Kung mas maganda ngayon, magiging mas maganda ang kinabukasan because there is more improvement. Amen? Dati po, ang kulay ng ating ilaw ay dilaw. Pero ngayon, LED na, puting-puti. Kaya ibig kong inyong maunawaan, ilang bagay po. Remember the goodness of the Lord forever. Alalahanin mo ang mga kabutihan sa iyo ng Diyos at
ang pag-alaala mo ay gawin mong tuloy-tuloy habang ikay nabubuhay. Kaya forever, para yung iyong anak ay tutularan at gagayahin ka, hanggang pati iyong apo ay tutularan at gagayahin ang kanyang tatay na iyong anak. Amen po ba? So, remember the goodness of the Lord for your life. So, ano po ang mga kabutihang ginawa sa iyo ng Diyos? At ano ang iyong gagawin dahil doon sa mga kabutihang ginawa sa iyo ng Diyos? Magpasalamat kang lagi. Ito po ay nasa Psalms 105. Ngunit nais kong iyong maunawaan na sa Psalms 105, nakapalaman po doon ang mga dapat nating gagawin. At ano po yung ating mga gagawin? So, magpapasalamat tayo at paano tayo magpapasalamat pag inalaala mo kung paano ikaw ay tinulungan ng Diyos, kung paano tinugon ang iyong panalangin. So, magpapasalamat tayo. Kung sa panahon ng kawalaan tayo ay tinustusan ng Diyos, kung sa panahon ng pagkakasakit tayo ay pinagaling ng Panginoon at kung hindi man gumagaling pa ng gustuhan, tayo ay pinalalakas at pinasisigla pa rin ng Panginoon sa gitna ng ating dinaraanan. Kaya kailangan lagi tayong magpasalamat. Amen? Kaysa magmaktol, kaysa magreklamo, magpasalamat tayong lagi. Amen? Hallelujah. In everything, ano kaya ang nakapaloob dun sa salitang everything? Sa kabiguan o sa tagumpay? Sa hirap at sa kayamanan? Sa tiisin at sa ginhawa? Ano ang ating gagawin dun sa mga bagay na yon? Give thanks. Nabigo ka? Give thanks. Nagtagumpay ka? Give thanks. Nawalan ka ng trabaho? Give thanks. Ang tao po kasi ay merong rationalization and reason. Yan po ang hadlang, reasoning of people. Hindi naman ako dapat na nasisante. Gawa lang nitong buwisit na aking kaibigan. So, nagiging acidic yung isipan ng isang tao dahil sa sama ng loob. Pero kung uunawain nung isang nasisante kung bakit ano ang ground sa pagkatanggal niya sa trabaho, dahil sa mga dapat niyang ginawang hindi niya ginawa na nakaabot sa top management. Dahil meron po yung mga mata at meron po yung CCTV. At tinanong yung kaibigan niya, halimbawa, ang iyo bang kaibigan ay masipag o tamad? Alin sa dalawa, totoo o kasinungalingan? Puprotektahan yung kaibigan sa kanyang katamaran? Dalawa silang masisisante. Kaya nga ating unawaing mabuti, in everything, give thanks. Then, kung ikaw ay may problema o kung ikaw ay may hindi maunawaan, call upon His name. Amen po ba? Humingi ka sa kanyang pangalan. Tumawag ka sa kanyang pangalan at magmamadali ang Diyos na ikaw ay tulungan. Magmamadali ang Diyos na ikaw ay iligtas sa gusot na iyong kinaroroonan. And then thirdly, make known His deeds. Yun pong mga patutuo. Ito po ay iyong pinaalam ang mga ginawa ng Diyos sa iyo. Ay kung bakit naman sa tagal na ninyong dumadalo sa gawain, ay laging nahihiya kayong ipagmalaki ang mga kabutihang ginagawa sa inyo ng Diyos. Paanong gagawa ang Diyos sa iyo ng panibagong malalaking gawain? Hello? Kung hindi ka mapagkatiwala ang ipagmamalaki mo ang Diyos sa Kanyang ginawa sa inyo na sa simulay maliit at pag ikaw ay nagpatutuo doon sa maliit na ginawa sa iyo ng Diyos, sa susunod, malaki-laki na. O purihin ang Panginoon. Kaya nga po, may namamatay sa bangungot. Ang sabi ng kaibigan kong pastor nung linggo,
patay na po ang nanay daw niya. At sabi ko, kausap ko lang nung Marso. Noon lang tumanggap sa Panginoon ang kanyang ina from US, bumalik ng Pilipinas. At ang sabi niya sa mga nasa US niliyang kapatid, siguro hindi na ako babalik sa Amerika. Sa Pilipinas na lang ako. Totoo nga. Last week, siya'y parang natulog lang. Kausap nung gabi, nag-shopping pa nung hapon. At nung gabi, magkakwentuhan yung mag-anak. At kinabukasan, malamig na bangkay na yung kanyang nanay. Pero ang sabi niya, salamat sa Diyos. Dahil hindi siya nahirapan. At kausap niya ang isang kasama niya sa opisina. At ang sabi niya, kamamatay din ang kanyang nanay. Pero naubos ang 1 milyon niya dahil na ICU. I see you in September. At namatay yung kanyang nanay na nag-iwan sa kanya ng 1 milyon na bayaran. At nabayaran naman niya. Kaya napakahiwaga po ng Panginoon. Yung isa'y namatay na walang gastos. At yung isa na may namatay na may gastos. Pero ang napakahalaga doon, yung anak niya ay pinag-ipon ng Diyos para merong gagastusin. Si David ay pinayaman ng Diyos para merong gagamitin ang kanyang anak na si Solomon. Tingnan mo ang iyong katabi. Payayamanin ka ng Diyos para may gagamitin ang iyong anak. Amen? Hallelujah! Alam mo, yung mga karunungang iyong naririnig, paniwalaan mo, at kung makakayanan mo na alisin mo ang isipan mo sa kirot, the best way, it serves like an anesthetic. Yung pampaalis po ng kirot, concentrate on the pain. Yun po ang sabi ng mga medical practitioner, iyo lamang pakiramdaman yung kirot hanggang sa makaabot ito sa iyong utak at basta pakinggan mo at pakiramdaman. At isang araw wala ng epekto yung kirot sa iyong isipan. At marami po ang nasanay doon sa ganong approach para magkaroon sila ng kaaliwan doon sa kirot na kanilang nararanasan sa kanilang katawan. Then, fourthly, sing unto Him. Kayo po ba'y mahilig umawit sa Diyos? Sing a new song unto the Lord, singing hallelujah. Amen? So kung ibig mo, dahil wala ka namang audience kundi ang Diyos, pumunta ka sa iyong salamin at kahit na medyo kupas na yung iyong salamin, umawit ka doon sa harapan ng iyong salamin at makikita mo kung anong uri ng mukha meron ka pag umaawit ka. Amen? So, uunawain po natin, iyo pong mapapaganda ang iyong mukha kung magsasanay kang umaawit sa harapan ng salamin at mararanasan mo yung bagting ng iyong muscle sa iyong mata. Malalaman mo kung anong itsura mo kapag ikaw ay umaawit. Amen po ba? Dahil kailangang ipakita mo na ikay maligayang maligaya sa iyong inaawitan. Amen? Dahil kung ikay umaawit at ang inaawit mo ay magalak at ikay nakasimangot, anong buti nung pag-awit ng magalak-magalak? Alam mo, ito po ay mga simpleng mga payo ng Psalms 105. And then fifthly, talk of His wonderful works. Ikwento mo yung mga kahangahangang gawa ng Diyos sa iyo. Amen po ba? Ikwento mo kung paano gumagawa ang Diyos sa iyong buhay sa araw-araw. Magsanay ka na ikaw ay maging spotter of the good works and marvelous works of God in your life. Oh, napakahirap po na tagapakinig lamang tayo sa patutuo ng marami. Mas maganda pong ikaw ang naririnig na nagpapatutuo. Na ang iyong patutuo ay hindi lamang yung iyong maliliit na pagpapala sapagkat sa pagdaan ng panahon, kailangan ito ay nagiging kasinlaki na ng 1 kilometro dahil may pagbabagong mangyayari sa mahusay sa pagpapatutuo. Amen. Hallelujah. Kaya nga, magpatutuo ka, umawit ka, magpasalamat ka, sambahin mo ang Diyos at ikaw ay sasamahan ng Diyos. Ika'y kalulugdan ng Diyos. Ika'y pararangalan ng Diyos. At yung lahat ng pangarap mo ay gagawin sa iyo. Nais kong ipaunawa sa inyo
ang salitang purpose. Sabihin mo, purpose. Meron pong tinatawag na, all-purpose cream. Amen? So, ibig sabihin, pwede ito sa salad, pwede itong ihalo sa ano pa ang pinagagamitan ng all-purpose cream? Sa champurado cream. So, nais ko po, ngayon sasabihin mo, napakababaw naman itong pastor na ito. Kung lalaliman ko po ang halimbawa, hindi mo maiintindihan. Kung yung mababaw na halimbawa ay hindi mo maiintindihan sapagkat ang halimbawa ay paglalarawan ng isang katotohanan. Amen po ba? So, ang lahat ng layunin ng Diyos, ikaw ay makapagparangal sa Kanya at ikay makakapagparangal sa Kanya kapag gumagawa ang Kanyang kapangyarihan sa iyong buhay. Ikaw ay magiging papuri sa Kanya. Oh, purihin ng Panginoon. The beginning of warfare is when you are faced with crisis. Ang simula ng digmaan ay kapag ikaw ay nasa harapan ng krisis. Huwag ka pong matatakot sa krisis. Basta paunlarin mo ang takot sa Diyos. So if you know the purpose, you will know the principle inside that purpose. Drive 30 kilometers per hour. You can drive 50 kilometers, wala namang huhuli sa iyo. Pero laging tandaan mo, ang may prinsipyong tao, sumusunod kahit walang nakakakita. Tingnan mo ang iyong katabi. Highly principled men always obey the precepts, the principle of life. Oh, purihin ng Panginoon. Laging tandaan natin, kita tayo ng Diyos. Kahit nasa CR ka, kita ka ng Diyos kung ano ang iyong ginagawa doon. Nakukuha niyo po? At ang Diyos, enjoy na enjoy sa lahat ng ating ginagawa sapagkat alam niya na kapag tayo ay dumudumi ng tama yung kanyang nilikha na bowel movement sa iyong katawan. Ay, amen po ba? Kaya pag nalalaman niya kung ano yung nangyayari, tuwan-tuwa ang Diyos kapag tayo ay nag-LBM sapagkat alam niya na pag tumawag ka sa Kanya, magkakaroon ka ng karanasan sa himala ng kagalingan. Amen? Oh, purihin ng Panginoon. Kaya nga unawain mong mabuti kapag may nangyayari sa iyo, huwag mo agad sisihin ang iyong sarili, isinumpa yata ako ng Diyos. Hindi ka nakasumpa at hindi ka pwedeng isumpa sapagkat ikay pinalaya ng kapangyarihan ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Ang iyo lamang tatayuan, ikay pinalaya, ikay pinagaling para sa Kanya. Amen po ba? Para sa Kanya, hindi para sa ating sarili. Ang Diyos po ay napakabuti. And then, sixthly, hindi sickly, ano po? So, glory in His holy name. And then rejoice. And then seek the Lord. Seek His strength. Seek His face. And then, number 9, remember His marvelous works. At kapag ito po'y ginagawa mo at ginawa mo itong habitual, na lagi kang umaawit, ang aking bagong set ng awitin ay ito. Kaya napakatitindi ng mga pagpapalang dumarating. Una, it's not by might. It's not by power. It's by my Spirit, saith the Lord. Bago po ako mag-pray ngayon, umaawit muna ako. Ako na muna ang music ministry sa harapan ng Diyos kapag ako'y nag-iisa. At ang pangalawa, our God reigns. How lovely are the feet of Him who brings good news. Good news. Our God reigns. Our God reigns. At ang pangatlo, all hail King Jesus. Amen? And then ang pang-apat, through our God we shall do valiantly. Yun po'y nakapagpapalusog at nakapagpapasigla. Amen po ba? At yun po ay nakapagpapaganda ng iyong sistema ng buong katawan. At ang pang-apat, nothing, absolutely nothing is impossible for Him.
So yun po is nagpapasigla sa akin at nagbibigay ng hamon at nagbibigay ng kapalagayang loob na hindi ako pababayaan ng Diyos, kailanman hindi niya ako pababayaang mabigo. Sapagkat ang sabi dito, as the people of God rever and worship the Lord, then God remove evil from their dwellings. Tinataboy ng Diyos sa mga sumasamba sa Kanya ang impluwensya ng kasamaan. Kaya kailangan tayo laging sumasamba. Amen po ba? Kaya nga, unawain natin. While passing the test, always remember the works of God in your life. Huwag ka pong hihinto hanggat hindi ka nawawala sa stress. Dahil nakaka-stress po ang problema. Lalo na kung malaki ang babayaran mo at wala kang pambayad. Marami po ang na-stroke dahil kaiisip ng babayaran. Ito ang sasabihin ko sa inyo. Kung ikaw ba'y mag-iisip na magdamag doon sa bayaran mong 1 milyon, mababayaran mo ba yun? I doubt. Ang tanging alam ko, kapag inisip mo yung bayaran mong 1 milyon, magkakasakit ka dahil kulang ka ng tulog. Kaya wag mo nang isipin kung paano ka magkaka-1 milyon, isipin mo na ang Diyos mo ay napakabuti, na ang Diyos mo ay dakila, na ang Diyos mo kaya kang tustusan. Amen. At ang iyo lamang gagawin, umawit ka sa Kanya. Ganun bang kasimple? Opo. Paano mo natiyak, Pastor? Tingnan mo ang buhay ko. Hello? Oh, purihin ang Panginoon. Sabihin mo sa Diyos, purihin ka, Panginoon. Pansinin po natin, God always remember the covenant. Bakit hindi tayo mabibigo? Because God always remember the covenant. Verse 8, 105 verse 8. Ano po ang sabi? He hath remembered His covenant. So ito ang naaalaala ng Diyos. Kapag ikay dumaraan sa test, naaalaala niya yung tipan niya kay Amang Abraham. Amen? Naaalaala niya ang kanyang pangako kay Abraham na ang lahi ni Abraham at ang mga inapo ni Abraham ay bibigyan niya ng kapangyarihang yumaman, bibigyan niya ng kapangyarihan na mapagpala. Para pagtibayin niya at gawin niyang totoo ang tipan. Sabihin mo tipan. Englishin mo covenant. The covenant is the promise that God vowed to Abraham. Kaya kung ito'y maunawaan mo, ikaw po'y hindi magkukulang. Dahil ang Diyos tapat sa tipan. Sa verse 42, so hanggang kailan yung covenant forever until 1,000 generation. 1 generation is 40 years. Kaya yung iyong angkan ay aabot sa 40,000 years. Hello? Amen. For He remembered His holy promise in Abraham, His servant. At naalala niya yung kanyang banal na pangako kay Abraham. Kaya hindi nakakalimutan ng Panginoon na may pangako siya kay Abraham. At ikaw at ako ay naging apo ni Abraham dahil si Jesus ay ating Panginoon. It's because of Jesus that we became the children of Abraham. Oh, purihin ng Panginoon. Hindi lilimutin ng Diyos ang kanyang tipan. Amen po ba? So in time of test, obey. Amen? Trust Him continually. In time of blessing, obey. Bring and give the tithes and the offering. Sa oras ng pagsubok, sumunod tayo sa Diyos. Magtiwala tayo sa Kanya. At sa oras na masagana tayo, huwag mong lilimutin, tithes and offering. Praise God. Dalhin natin sa Kanyang gawain. So when we bring the tithes, we are offering to God. Not to the pastor, not to any respective church. It is to the God. Amen? Pag nagbibigay tayo ng ikapu at kaloob, ito'y ating iniaalay ay sa Diyos. At ang Diyos ang magbabalik nung ating naipagkaloob na ikapu at mga kaloob. And in time of your willingness, amen?
So you must be willing and you must be obedient to obey so that you shall partake the best of the land. Kapag kusang loob ang iyong pagsunod sa Panginoon, ang kakanin mo ay ang pinakamainam. Amen? Pinakamainam na ani ng lupain. Kaya para ito ay maranasan mo, ikaw ay sumunod, ikaw ay maging masunurin. Ngayon pansinin po natin, nung panahong 70 tao lang sila Abraham o sila Jacob, 70 tao lang sila. At ang Diyos ay gumawa ng isang paraan. Nagkaroon ng tagutom. So pansinin po natin, para magawa ng Diyos, laging tandaan po natin, the purpose of God, the principle that is in that purpose, and the process, and the pattern. Kaya historical God. Meron pong proseso at meron pong pattern yung kanyang ginagawa. Kaya pag nasa pagsubok ka, ang ibig sabihin, ikaw ay magtatagumpay. Kapag nasa krisis ka, ikaw ay iaangat ng Diyos. Amen po ba? Kaya pansinin po natin, bago nagtagutom, ikinulong muna si Joseph. Sapagkat sa kulungan ng hari, doon siya hahanguin ng hari. Kung titingnan natin, tapos na ang pangarap ni Joseph sa paningin ng tao, sa pangangatwiran ng tao, pero hindi sa isipan ng Diyos. Kaya kung titingnan mo yung nangyayari sa iyo, please understand it in the perspective of God. Dahil laging maganda ang layunin ng Diyos doon sa iyong kabiguan. Laging maganda ang layunin ng Diyos doon sa kirot sa iyong katawan. At kailangang matuklasan mo yung layunin ng Diyos. At laging tandaan mo, ito'y nakakonekta sa walang hanggan. Ang iyong apo ay makikinabang sa iyong dinaraan ng pagsubok. Ang iyong mga kasambahay ay makikinabang sapagkat makikita nila ang kalwalhatian ng Diyos sa iyong buhay. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapalat, biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.